Ilocos News Online. Sa pulong ito, ating makapanayam si Sir Pringy Botoy. Isa po siya sa mga delegates ng Caraga na sa Ilocos Norte ngayon para sa palaro. So, kumusta po natin? Kumusta yung mga taga-Caraga, sir? Matapos po mag-viral yung isang post ng parent. Any comments, sir, sa nangyari? Ayun nga po, yung parent na bumisita, siguro minsan nagkakaano tayo yung lumalaban tayo sa ating mga sariling atin, siguro napasobra lang yung ano niya, kaya yun yung na-post niya. Sa ngayon naman po, naghumingi na siya ng sorry at saka po nagbigay na po kami ng statement. Ang Caraga po, hindi po siya kasali sa aming delegasyon, bumisita lang siya doon. So yung mga sinabi niya, wala pong kinalaman yung delegation namin sa Caraga po. So personal na opinion niya po yun. Sir, gaano po naapektuhan yung delegates sa matapos pumutok sa social media yung mga reactions? Yun nga po grabe, parang na-demoralize yung mga teammates namin, yung delegation namin, kasi ang gusto namin dito, pumunta, sumungkit ng gold medals, makipagkaibigan, at saka ito nangyari, medyo medyo na-disappoint kami kasi baka makaapekto sa relasyon namin sa mga taga Ilocos po. Kayo, sir, wala kayong na-encounter na parang negative sa may sasabihin ko ito, talagang minsan nanood ako ng archery, tapos yung mga tao sabi, saan ba yung taga-Caraga dyan? So parang ibang nasa isip ko, patay, baka galito sa amin. Yun po yung, hindi ko man masyado na sa ko lang po, parang napaisip lang po ako, baka galit sila, yun lang po. So sa ngayon, sir, kumusta na yung parang reactions ng mga tao matapos medyo may statement ang DepEd, tapos mayroon ng apology si Dalia? Yun po, masaya po kami kasi nalinawan na po lahat. Kanya-kanya kasi yung opinion niya po yun. Siguro napasobra, napalabis lang yung pong pagpo-post niya sa social media. Kami po sa Caraga, patuloy po kaming nag-fight para po makamit yung karangalan namin na ninanais. Kay Ate Dalia naman po, sana po next time, ate, kunting ingat naman po sa pagpo-post kasi minsan iba ang naiisip ng mga tao at iba ding naiisip natin. So sa iyo po, good luck po sa iyo, ate. Sana a lesson learned po sa ating lahat yung mga nangyari po. Sir, sa ibang dako, kumusta naman po yung natin? Impression po natin sa Ilocos Norte. Ayan. Nung nakarang araw po, talagang huminto ako sa baba ng Lawag Bridge, yung napakaganda na bridge. Talagang naglalakad po ako at nagbi-video ako kasi the first thing na nakita ko na maganda, yung tulay talaga. Tapos lumibot pa ako, naglalakad talaga ako. Halos mga 2 oras akong naglalakad. Tapos tiningnan ko yung mga old structures, yung mga simbahan po, napakaganda po. Ibang-iba po sa Caraga, dito sa Ilocos po, parang may heritage talaga po. So anong balak lang, sir, bago kayo pabalik ng Mindanao? Mag-ikot muna sa mga tourist spots. Ayos po. Isa sa plano ng delegation namin po, ililibot niya po yung lahat ng mga athlete namin. May mga buses naman kaming kinuha, sakay-sakay yung mga bata po namin. Lilibot kami, magtutur kami ng buong Ilocos po. Yung pagkain, sir, kumusta naman yung taste natin sa mga local delicacies sa Ilocos? Unang-una ko pong natikman na masarap yung bagnit po. Yung bagnit? Yan po. In fact, nung nag-post po ako ng paumanhin sa mga taga-Ilocos po sa nagawa ng aming kababayan, marami pong nag-message sa akin, Sir, sign of friendship na wala pong namumuong sama ng loob from the Ilocanos to the Caraganons. Sir, bigyan kita ng bagnit. At nagmi-meet talaga kami, pangalan niya po, Sir Jake. Sabi niya, Sir, wag mo na lang po akong reveal sa Facebook. Tabunan mo na lang po yung ko kasi nagpi-picture kami.
Tapos binigyan niya talaga ako ng isang bag ng bagnet saka longganisa po, longganisa di Ilocos ata yun o ano pangalan niya. Tapos sabi ko, naku po, ipiprease ko to. Doon sa hotel, nag-request ako na i-freeze yung ano ko po, i-ref yung ano, yung longganisa. At meron pa din nung sa Batak, naku sir, ang ganda ng experience ko dito sa Ilocos kasi paggabi na pala sa Batak sir, malimit na yung ano, mga sasakyan papunta ng Lawag, kaya nahirapan kaming sumakay. Buti na lang may tumawag sa akin, sir, di ba nasa San Nicolas kayo nagstay? Puntahan kita dyan sa San Nicolas sir. Sabi ko, naku po, nasa ano ako, nasa Batak pa kami, nagka-cover ng boxing. Siya, mahirap sasakyan dito pag gabi na. Siya, naku po sir, huwag kang mag-alala, susunduin kita. At talagang kahit hindi pa man kami nagkita sir, pinuntahan niya talaga ako. Yan si Sir Jake yun. Pumunta siya doon, sinakay kami. Tapos hinatid niya kami dito sa likod ng Robinsons po. Dito niya kami binaba kasi malapit lang yung hotel namin dito. So doon yung naramdaman yung pagmamahal ng mga Ilocano, sir? Yes po, hindi pa po doon natapos kasi nung sa Batak kami, nagka-cover kami ng boxing, may isa na namang lumapit sa akin, ano bang pangalan niya, parang 218, hindi ko masyado matandaan yung pangalan niya sa Facebook. Binigyan niya po ako ng delicacy ng Batak po, isang bag ng delicacy. Binigyan niya po ako, sabi niya, sir, this is a sign of friendship. Welcome po kayo dito sa Ilocos. Maglibot kayo, you are very safe dito. At talagang napailing lang ako kasi despite sa mga nangyari, sir, talagang yung umaapaw yung pagmamahal ng mga taga Ilocos sa amin. So may positive feedback naman sa nangyari, yes kasi po, ang dami. Pero naging friendship sa Ilocos. Yes po, sa kabila ng mga nangyari nung mga nakalipas na araw, marami din pong mga positive vibes na in return po. Yung concern, tikman mo na yung empanada? Yes po, doon sa ano po? Sa Batak? Dito sa sir, dito sa Robinsons, sa second floor po, may nagtitinda ng empanada, yung may empanada din po na may iba-ibang mga flavor ata yon. Natikman ko, sir. So anong gusto mong puntahan, sir, after yung games? Kasi talagang gala na ang mga tourist spots sa Ilocos. Yan. Kahapon, sir, nagtatanong ako, sabi ko, ano bang pwede masakyan papuntang Pagudpod? Yun po yung ultimate goal ko ngayon. Siguro pag matapos na kami mag-cover ng mga events ngayon kasi championship rounds na. So pag maaga kaming makatapos, pupunta po ako ng Pagudpod po. Yung pinakadulo ng Ilocos Norte, yung Pagudpod. Pagudpod, saka yung tulay po na nasa dagat. Yung Viaduct. Patapat yan, patapat. Yan. Yun yung dalawang lugar na gusto kong puntahan. Okay. Yung concert, yung Kapulpurugan Rock Formation, doon po kasi madalas mag-shooting mga pelikula sa may Burgos yun. Naku po, hindi ko po yun, yung Sandals pala, sir. Nakasakay ako po. Nung unang araw pa lang po dito, doon na kami pumunta ng San Jones po. Yung San Jones naman, doon nag-shoot si FPJ, yung Panday. Yung Walang Himala, Temptation Island, at iba pa. Yan, nakapunta na ako doon. Yung Poway Church, sir. Yes, nadaanan namin yun, yung Poway Church. Sir, sa ilang days pa lang sa Ilocos Norte, how would you describe yung mga Ilocano? Ito po. Siguro, sir, maaalahanin. The word is maaalahanin kasi unang araw, sir, doon kami sa Dingras, tapos nagka-cover kami lahat ng mga sports na kino-cover namin nasa city proper. Kaya napakalayo ng Dingras. Kaya nung sumakay kami ng jeep patungong city, may isang taxi driver po na meet namin at talagang mga siguro, sir, 2 to 3 hours niya akong tinulungan maghanap ng hotel dito sa Lawag. Wala talaga kaming nakitang hotel. Kaya dinala niya ako outside Lawag at doon kami nakakita kami ng one day lang, isang araw na vacant. Kaya nagstay kami doon ng one day pero malayo din sa city. Kaya tinawagan ko siya
pagkagabi, kuya, sunduin mo ako dito bukas, maghanap tayo, baka may iba pang ano. Talagang kahit hindi naman kami kaano-ano sir, hindi ko naman siya talaga kilala, na ano lang sa number ng Facebook, yung number ng taxi niya. Talagang tinulungan niya ako sir. Siya pa talaga nag-aalala kung saan yung mapupuntahan namin na hotel. Kaya napasok kami diyan malapit sa Robinsons po. So sa mga gustong mag-treat kayo, sir, pwede kanilang kontakin. Yes po. Yung ano ko po, yung Facebook ko po. Pangalan ko po, Sir Prinji po. Sir, Uncle Prinji yung Facebook ko po. Pwede nyo po akong i-message. Pwede kayo mag-message sa delegation namin po. Mga wish us good luck sa mga championship round at sa buong stay namin dito sa Ilocos po. So after yung palaro, sir, pag uwi nyo, gusto nyo pong bumalik sa Ilocos? Yan po. Totoo naman pong nasa dulo kami ng Mindanao at dito po dulo ng Luzon. Although malayo po talaga, pero pag nagkakataon po, pag pinapahintulutan ng Panginoon po, talagang isa sa mga lugar na gusto kong balikan po ay ang Ilocos. Sir, ano ba kaibahan ng weather sa north at saka sa south? Ay naku po, ibang-iba ang weather. Sabi nga, ito sir, ito yung pinakaunang na experience namin. Sabi ng mga kababayan namin doon sa Dingras, na doon kami nagstay. Parang hindi na ito Pilipinas, kasi pag alas 6:30 na yung araw ba sir, na makikita pa yung araw pag mga 6:30 na or kahit 7 o'clock na ng gabi, medyo maliwanag pa yung langit. Sa amin sir, pag ganong mga oras, talagang ang dilim na po. Parang yun yung pinaka first impression namin. Ano ba to? Pilipinas pa ba ito? Yun po. Okay, Sir Prince, baka meron kang nais iparating sa mga taga Ilocos Norte. Ngayon, sir, please. Sa mga kapwa ko Pilipino na taga Ilocos po, salamat po sa inyong pagmamahal. Pasensya na po talaga sa mga di inaasahang mga pangyayari pong naganap nung mga nakarang araw. Kami pong taga Caraga ay hindi po talaga kami ganoon. Siguro nadala lang po sa bugso ng pagmamahal sa aming bayan, si Ate Delia po. Pero kami naman po sa Caraga ay kami po yung mga mahilig po kaming makipagkaibigan, lalo na sa inyo po, sa mga taga Ilocos. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta sa amin at sa pagsisecure ng safety ng lahat ng delegates na nandito po sa Ilocos para sa palarong pambansa. Sa inyong lahat po, maraming salamat. Nice meeting you, sir. Sige po, salamat po. Sir, anong next pala yung host ng palaro? Yung sa nagbibid po, sinasabing sa Agusan del Sur po, Caraga. Okay. Oo. So, kami naman ang pupunta doon sa Kuan. Yes po, kami naman po ang babawi doon. Pag kayo po'y nandoon, nakapasyal, talagang ipapasyal ko po kayo doon sa bayan namin. Okay, maraming salamat. Nice meeting you, sir. Yes po, salamat po sa inyo. Good luck po and congratulations. Sir. Yes po. Okay, si Sir Prinji po, Botoy. Siya po yung namit natin kanina sa San Nicolas. Inahatid po natin siya sa Pidig kasi meron po siyang babantayan na laro sa bayan ng Pidig. Para sa Ilocos News Online at Balitang Ilocos, Dennis Salipio reporting.